Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-register through online sa Pag-ibig or kaya paano kayo makakuha ng inyong Pag-ibig number through online. So ngayon, open nyo lang yung inyong Google search sa cellphone niyo. Dito sa my search, click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung Pag-ibig website. Ito na yung website ni Pag-ibig. Click lang natin yan. Then, may lalabas na ganito. Click nyo lang tong my box. Then, pag may check na, click proceed. Dito, para magkaroon tayo ng Pag-ibig number, so, click lang natin tong be a member. Click natin yan. Then, dito, click nyo lang tong register. Then, click continue. Ayan. So, dito, pwede na tayong makapag-register using our national ID. Para mas mabilis, pwede na kayong makapag-register using your national ID. So, makikita nyo dito sa pinakababa, click here if you don't have a national ID. Or click here to register using your national ID or QR code. So, kung pipiliin nyo guys ito, so mas mabilis na kayong makapagpa-register dito. So, automatic mailagay na yung mga personal information nyo dito. Pero kung wala kayong national ID, so click nyo lang tong click here if you don't have a national ID. Click natin yan. Then dito, take note, please prepare a valid ID, proof of income, and a selfie photo. So, dito, lagay na natin yung ating last name, first name, and then kung wala kayong middle name, click nyo lang tong my box. Kailangan may check yan para big sabihin, wala kayong middle name, so hindi na kayo hanapan ng middle name dito. Pero kung kayo ay may middle name, so lagyan lang ninyo. Then your name extension kung meron. Then your birth date kung kailan yung birthday ninyo. Ngayon, after nyan, double check nyo kung tama ba yung nailagay ninyo. Pag tama naman, click natin yung proceed. Dito, lagay nyo lang yung inyong cellphone number at email address. And then, dito sa nearest Pag-ibig branch, click natin yan. Dito, mamimili kayo kung saan nga ba kayo malapit. So, kung kayo ay taga Antipolo, piliin nyo lang itong Antipolo. Ayan. Next naman is kung ano yung nakalagay na words dito. Yan yung ilagay natin dito. Lagay natin MR. Ayan. After nyan, click natin yung proceed. Then, your 4-digit code will be sent to your mobile number. So, click yes. Ayan, mag-detect ng OTP code si Pag-ibig sa atin. Ayan, ito na yung OTP code, 8959. Ayan, so make it sure na yung cellphone number niyo is tama para ma-receive nyo yung inyong OTP code. After malagay natin yung OTP code, click proceed. Dito na tayo sa personal details. Next is address, then the contact details. So, dito, lagay na natin yung ating father's name. So, lagay nyo lang kung anong apelyido, pangalan, name extension, middle name. Kung walang middle name, huwag nyo nang lagyan. Dito is click nyo lang tong my box para hindi na kayo hanapan ng middle name. Next naman is your mother's maiden name. Lagay nyo lang kung ano yung apelyido ng mama ninyo, pangalan, name extension, at middle name. Then, dito sa baba, marital status. So, kung kayo ba ay single, click natin yan. Halimbawa kayo ay single or unmarried, so yan yung piliin ninyo. Next naman is member's name. So, ito na yung pangalan ninyo, kung ano yung nakalagay sa inyong birth certificate. So, dapat match yan dito. Dito, lagay nyo lang yung last name ninyo, first name, name extension, at middle name. At ganun din, check nyo tong my box. Click natin yan kung halimbawa wala kayong middle name para hindi kayo hanapan ng middle name. Next naman is the personal details. So, kung ano yung sex ninyo. Click natin yan. Halimbawa kayo babae, piliin nyo yung female. Then, click natin yung citizenship. Halimbawa kayo ay Filipino, so hanapin natin yung citizenship is Filipino. Ayan. Frequency of savings naman, click natin yan. So, kung monthly ba kayo makapag-save dito or
quarterly. So, sa akin, monthly. Ayan. Then next is lagay ninyo dito yung inyong height by centimeter. Then yung weight ninyo by kilogram. Then dito sa baba, place of birth. So, kung saan kayo pinanganak, lagay nyo lang dito. Kung kayo ay pinanganak dito sa Philippines, wag nyo na yan baguhin. Piliin nyo na lang dito yung kung anong region. Click natin yan. Ayan. So, halimbawa, pinanganak kayo dito sa Calabarzon. So, piliin nyo yung Calabarzon. Ayan. Then, kung anong province, click nyo yung province. Halimbawa, sa Rizal. Ayan. City or municipality, halimbawa sa Antipolo City, okay na yan. Next is the identification details. So, kung may TIN number na kayo, lagay nyo lang yung TIN number nyo dito. Kung may SSS number kayo, lagay nyo din. Kung may GSIS number kayo, employee number, lagay nyo din. Then the CRN or common reference number. So, dito guys, kung halimbawa wala kayo sa mga nandito, so skip nyo lang, wag nyo lang lagyan. Then after nyan, double check nyo, triple check nyo yung information na nailagay nyo dito kung tama ba. Then pag tama naman, click nyo na itong next. Ayan, next is the address. Sa address na tayo. Dito, lagay nyo lang yung inyong permanent home address. Kung anong unit or room number or floor number, anong building name, lot number, block number, phase number, house number, street name, subdivision. Ayan. So, kung ano lang yung applicable dito sa inyo guys, so yun yung lagyan ninyo. Dahil hindi naman lahat is nakatira sa subdivision. So, skip nyo lang yung mga hinihingi dito na hindi applicable sa inyo. So, pwede yung hindi lagyan. Next is the region. Kung anong region. Then, kung anong city, barangay, at zip code. Next is present home address. So, para hindi na kayo mag-fill out dyan, at kung same naman yung address ninyo sa permanent address at saka sa present home address ninyo, so, lagyan nyo lang ng check yung box. Click lang natin yung box. Ayan, same as permanent address na. So, na kailangan pang mag-fill out dito. Next is, dito sa pinakababa, preferred mailing address nyo naman. Pili kayo. Click natin yan. Ayan, so pili kayo dito kung ano yung preferred mailing address niyo. Dahil same lang naman yung inyong permanent at saka present home address, so kahit alin dyan, click natin yan. Ayan, ngayon, click nyo na tong next. Ayan, dito naman, nasa contact details na tayo. Malapit na tayo. Dito sa home number, lagay nyo lang yung area code at number kung may home number kayo. Pero kung wala, so pwedeng hindi nalagyan. Next is your mobile number. So automatic nakalagay na ito dahil kanina is naglagay na tayo ng ating cellphone number. Then dito sa additional contact details, so ito yung email address natin. Pwede nyo din ilagay yung kung ano yung Viber ninyo, Facebook ninyo, WhatsApp, Telegram, at saka WeChat. Pero kung halimbawa guys, ayaw nyo lagyan yung mga hinihingi nila dito, so pwede naman, click nyo na tong next. Yan. Dito na tayo sa occupational status. So, click natin to. So, kung kayo ay employed, click nyo lang tong employed. Pero kung kayo ay unemployed, not yet employed, piliin lang natin ito, unemployed or not yet employed. Ayan. Then, pag halimbawa, tulad sa mga kakagraduate pa lang, so kung kayo ay first-time job seeker, click nyo lang tong my box. Ayan. Pag once na clinic nyo yan guys, hindi kayo hahanapan ng proof of income. Dahil pag kayo is halimbawa, hindi first time job seeker, so hahanapan kayo ng proof of income dito, lalo na yung mga employed, yung nakalagay na occupational status. So kung yung occupational status na pinili ninyo is itong employed, halimbawa, so hahanapan kayo ng proof of income dito. Pero kung unemployed or not yet employed kayo at first time job seeker kayo, so hindi na kayo hahanapan dito ng proof of income. Ayan, so makikita nyo dito, kailangan ng employment details kung kayo ay hindi first time job seeker. So kung hindi kayo first time job seeker, so fill out nyo lang yung mga kailangan fill upan dito. Halimbawa, membership type category.
classification, occupation, then hanapan din kayo ng employment details dito. Dahil ang pinili natin is first-time job seeker, so hindi tayo hahanapan ng mga employment details. Next is government affiliation. Ito kung kayo ay government affiliation, lagyan nyo lang ng check yung box. Pero kung hindi is hindi na. At kung kayo naman is mga DepEd employee, ayan, sa mga government, kung halimbawa, lagyan nyo ng check yung box or click nyo yung box. Pero kung hindi is skip nyo na lang yan. Next is the monthly income. Dahil naka first time job seeker tayo, so hindi din tayo hihingian yan. Pwede na natin yang i-skip. At ganun din dito sa employer or business address. Pwede din natin yan i-skip dahil tayo ay first time job seeker. Then click next. Dahil wala tayong previous employment dahil tayo ay first time job seeker. So click na natin tong next. Dito naman guys, pwede kayong makapaglagay na agad ng inyong beneficiary sa inyong Pag-ibig account. Kung gusto nyo maglagay ng beneficiary ninyo, so click nyo lang itong add here. Pero kung hindi naman, click na natin yung next. Then dito, mag-upload na tayo ng ating ID. So ensure that the uploaded ID is valid, clearly visible, and all the details are readable. So hindi pwede yung blurry or crop images may delay processing. Kung kaya dapat yung i-attach nating valid ID dito is klarong-klaro at nababasa lahat ng details. Ngayon, click next. Then dito, take note, ito lang yung list of valid IDs na ina-accept ni Pag-ibig. So kung wala dito yung ID ninyo sa mga list of valid IDs, so hindi yan pwede. Kung ano lang yung makikita ninyo dito guys na valid ID na acceptable ni Pag-ibig, so yun lang yung pwede. Hindi pwede yung wala sa listahan na andito. Ngayon, click next. Ito yung sample selfie with ID. Makikita nyo yung mga bawal. So, dapat wala kayong kasama na ibang tao or hayop or groupie or yung malabo or malayo. Dapat klarong-klaro yung selfie ninyo. As you can see dito guys, yung sample niya is passport. So, kitang-kita yung mga details ng passport niya. Nababasa yung mga information. So, dapat din klarong-klaro yung mukha ninyo. Then, nakalagay din dito na kailangan nakasuot kayo ng sleeve shirt or blouse when taking your selfie. Then, submit a clear selfie while holding your uploaded ID. The ID must be visible. Dapat nakikita. Next is the selfies with pets, group photos, or unclear images will not be accepted. Then, kailangan yung i-upload na image dito or picture is hindi lagpas sa 3 MB. So, yung pinaka-maximum file size na picture na i-upload nyo dito is 3 MB lamang. Then, submitted selfies that will not adhere to these guidelines will not accepted and may result in disqualification of your application. So, pag once na may mali sa inyong selfie na sinubmit nito or ID, so, ang result nito is disqualification of your application. So, hindi ma-approve yung pagkuha nyo ng Pag-ibig number through online. Ngayon, click na natin yung finish. Then, nakalagay dito, you're almost done. Upload the photo or scan copy of the following requirements to complete your membership application. So, again, ito, take note, maximum file size ng inyong requirements na selfie photo dito is 3 MB lamang. And then, dapat ito is naka-format as JPG, PNG, at BMP or PDF file. Ayan. So, yan lang yung pwede. Ayan. Then, dito, scroll natin pababa. So, dito guys, dalawang picture yung i-upload ninyo dito. So, pwedeng picturean nyo yung requirements ninyo dito or kaya scan copy ninyo. So, una dito, i-attach nyo dito yung inyong ID. So, click nyo lang tong select file to attach your ID. Click select file, then photos and videos. Then, hanapin nyo yung inyong ID dito. Ayan, pag once na may nakalagay ng ganito, so ibig sabihin na-attach na natin yung ating ID. Next is our selfie photo. So nakita nyo naman kanina yung sample ni Pag-ibig
kung paano mag-selfie. So, dapat meron na din kayo. Click natin yung select file. Then, click photos and videos. Ayan, din hanapin ulit natin dito yung ating selfie. Ayan, na-attach na natin yung ating ID at saka selfie. Ngayon, click na natin yung next. Dito guys, double check nyo yung information ninyo bago kayo mag-submit dito. Your personal details, address, at saka contact details. Double check, triple check nyo yung mga information ninyo dito kung tama ba. Pero kung may mali, halimbawa, click nyo lang tong update. Ayan, sa mga nakalagay na update. Kung ano yung mga i-update pa ninyo or i-edit dito kung halimbawa may mali dito. Ayan, so andyan na lahat ng mga details. So, ngayon, pag once na double check, triple check nyo na at tama naman lahat ng information na nailagay nyo dito, click nyo na itong proceed. Then, dito, click lang natin itong my box. Ganon din dito. Ayan, pag may check na yung dalawa, click nyo na itong submit registration. Ayan guys, you have successfully registered to Pag-ibig Fund. Tanggap tayo ng your online membership registration has been successfully submitted with our RTN. Ayan. Ngayon, dahil may RTN na tayo, so maghintay na lamang tayo ng update na galing kay Pag-ibig para sa ating MID number. So, mag-i-email or text si Pag-ibig sa atin para sa ating permanent na Pag-ibig number. Yung RTN din na yan, so it's a tracking number na pwede natin din ma-check online ang ating MID number pag applicable na. So, ayan guys, naka-receive na ako ng email ni Pag-ibig. So, open natin yan. Nakalagay dito, Virtual Pag-ibig Membership Registration. So, congratulations, you have been successfully registered to Pag-ibig Fund using our Virtual Pag-ibig platform. So, andito na rin ulit yung ating RTN registration tracking number. Dito, nakalagay na rin na you can now pay your premium or membership contribution using this number. Ayan, so pwede na daw tayong makapagbayad ng ating contribution. Ngayon, para makuha natin yung ating MID number online, so halimbawa, hindi na nag-email si Pag-ibig sa inyo. So, check natin yung ating Pag-ibig MID number kung applicable na ba ito online. Ngayon, copy natin tong RTN number natin. Open natin yung ating Google search. Ayan, Google search sa ating cellphone. Click natin yan. Dito, i-search lang natin yung Pag-ibig website. Then, lalabas na agad itong pag-ibigfundsservices.com. Yan yung i-click natin. Ayan, ma-redirect tayo sa mismong Pag-ibig website. Click natin tong my box. Then, pag may check na, okay na yan. Click proceed. Then, click lang natin dito yung be a member. Then, verify lang natin yung ating MID number. Click natin yan. Ayan. So, dito, lagay lang natin yung ating registration tracking number. Next is kung anong apelyido ninyo at saka kung anong date of birth. Click submit. Ayan. So, pagka-click nyo ng submit, lalabas na agad yung ating permanent MID number. So, screenshot natin. Ayan. So, ayan guys, may Pag-ibig membership ID number na tayo. So, pwede na tayong makapaghulog ng ating monthly contribution kay Pag-ibig. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong Pag-ibig number online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!